Magandang hapon, narito na ang mga balita sa inyong PRTV News Break. Dagsa ang mga deboto sa Quirino Grandstand sa pahalik sa Poong Jesus Nazareno. Kani-kaniyang hiling sa pagpunas at paghalik sa poon. Sa detalye, alamin natin yan mula kay Mari Ocampo. Mari. Maan sa mga oras nga na ito, patuloy pa rin yung pagdagsa ng mga deboto dito sa Quirino Grandstand. Ngayong araw nga bumuhos ang bilang ng mga debotong nais makahawak o makahalik sa Poong Nazareno. Umabot na nga paikot sa kahabaan ng Roxas Boulevard sa tapat ng grandstand yung pila. Ayon nga sa Manila Police District, as of 1 p.m., higit 12,000 na yung bilang na estimated crowd count dito. Ngunit sa kabila nga ng mataas na bilang, nananatiling mapayapa ang pila para sa pahalik. Ayon naman sa pamunuan ng Quiapo Church, tuloy-tuloy lang ang pahalik bukas kahit pa nagsimula na ang traslasyon ng Nazareno pabalik ng Quiapo Church. Maglalagay sila ng replika sa grandstand para sa mga deboto na nais pang makahabol para sa pahalik. Handa na rin ang entablado ng grandstand para sa gaganaping Misa Mayor mamayang hating gabi. Hahalili si Bishop Rufino Sescon Jr. sa pangunguna ng Misa mamaya kay Manila Archbishop Cardinal Jose Advincula na kasalukuyang nasa Roma. Maan dito nga sa may Burnham Green, dito sa tapat yan ng Luneta Park at ng Grandstand. Unti-unti na rin ay mananatili na lamang sila rito. Kani-kanina ay mistulang nagpatintero kami sa pagpasok malapit dito sa harapan ng Quiapo Church dito mismo sa Plaza Miranda dahil hindi sa dami ng tao kundi sa dami ng mga ambulant vendor na pangkaraniwan ang nakikita dito sa paligid ng Quiapo Church lalo na ngayon at bisperas ng traslasyon ng Poong Nazareno. Mamayang alas 12 ng hating gabi ay sisimula naman yung tinatawag na Misa Mayor na kung saan ay kasabay ng misang isasagawa naman sa Quirino Grandstand. Hudyat ito para magsimula yung traslasyon. Pero dito sa Quiapo ay magtutuloy-tuloy ang misa mula alas 12 ng hating gabi hanggang bukas pa ng alas 11 ng gabi. Gaya po ng nabanggit ng mga nag-celebrate ng misa sa mga oras na ito. Hindi man ganun karami pa yung mga taong dumarating pero manaka-naka ay tuloy-tuloy ang pagpasok ng mga deboto mula sa iba't ibang lugar dito sa Metro Manila para maging bahagi nitong selebrasyon ng kapistahan ng Quiapo-man. Willie, yung nakikita natin na nasa labas ng simbahan habang may misa, ito'y dahil hindi na sila makapasok sa loob pero dinig pa rin nila sa labas yung isinasagawang misa. Willie. Oo, may ipinrovide dito na malaking speaker at naririnig kung ano yung isinasagawang misa sa loob mismo ng simbahan. Maliban doon ay malaking LED screen ang makikita rin ng ating mga kababayan. So hindi alintana sa kanila kung hindi man sila makapasok sa loob dahil sa dami na rin ang pumapasok na gustong makatunghay ng live na misa dito sa Quiapo, kontento na lamang sila dito sa labas, dito sa Plaza Miranda, nang sa gayon makapag-misa naman sila. Pero sa pamagitan na rin siyempre nung malaking screen na ipinrovide at saka malaking speaker na dinig sa buong paligid nitong Quiapo Church. Kumusta naman, Willie, yung trapiko sa palibot ng simbahan, yung mga kalsada dyan? Maluwag pa naman so far, no? Yung bahagi ng Quezon Boulevard, bagamat may dalawang linya na inukupa dito sa side mismo ng Quiapo Church, itong sa side ng Quezon Boulevard, maluwag pa naman nakakadaan yung mga sakyan. Pero yung mga karsada rito sa paligid mismo, patungo dito sa direksyon ng Quiapo Church, yung bahagi ng Villalobos, yung bahagi ng Carriedo, ay hindi na pwedeng daanan ng mga sasakyan. Malinis na rin, wala na mga ambulant vendor. Bagamat pag-alis ng mga pulis, bumabalik ulit ang mga ito. Kaya maya't maya ay makikita mo yung presensya ng mga tauhan ng Manila Police District. Nga pala, kasama din nila rito ang mga tauhan ng Philippine Coast Guard para siyang mga siwa ng peace and order at nang sa gayon ay makatulong din sa paglilinis ng mga karsada. Dito mismo sa baging ito, dadaan yung huling ruta ng traslasyon mula sa Quirino Grandstand bago makapasok dito sa loob ng Quiapo Church dito sa Plaza Miranda ay dito sila babagta sa bahagi ng Villalobos.
Alright, maraming salamat sa iyo, Willie Delgado Jr. Sa ibang balita, patuloy na hinihintay ng Alliance of Concerned Teachers Party List ang magiging desisyon ng Korte Suprema kaugnay sa mosyong inihain nila sa unang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Sa panayam sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta, aminado si ACT Party List Congressman Antonio Tino na ito ang magsisilbing gabay nila sa paghahain ng panibagong impeachment complaint laban sa pangalawang Pangulo pagdating ng Pebrero. Nangangahulugan kasi nga abandonahin nila ang unang impeachment case kung maghahain na ng panibago. Kung magkaroon ng favorable resolution yung motion for reconsideration, hindi na kailangan maghain ng bago dahil nga ibig lang sabihin nun ay tutuloy na yung impeachment trial sa Senate. So, ang legal question dyan ay dapat pang intayin muna na ma-resolve ng Supreme Court yung motion for reconsideration or dapat pang mag-file na by February kasi yun yung sinasabing pag-lapse ng one-year ban on a single impeachment proceeding. Naniniwala naman si Gary Arejano, National President ng Samahang Magdalo, na hindi lang ang kanilang grupo ang posibleng magsampa ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sa panayam sa Arangkada Balita, sinabi ni Arejano na sa halip na panghinaan ng loob dahil sa pagkadismaya, mas mainam na maghintay ng susunod na pagkakataon upang muling makapaghain ng reklamo na maaaring mangyari sa susunod na buwan. Napag-usapan naman namin na instead na maglupasay tayo sa frustration, di hintayin natin ang next opportunity which is next month matapos yung one-year ban ng pag-file ng impeachment complaint. So certainly, Ninya, Jay, kasama ang civil society ay parang refile lang naman yung kaso na yan. At yan ang mga balitang nakalap ng inyong PRTV News Break. Live kami sa Free-to-Air, Beam Channel 31, Signal Channel 31 at sa YouTube. Tumutok din sa aming social media accounts sa Instagram, Facebook at TikTok sa @PRTV Prime Media. Abangan ang mas komprehensibong balitaan sa Arangkada Balita mamayang alas 5:30 ng hapon. Ako po si Maan Macapagal. Magandang hapon.